Praise God, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga minamahal mga kapatid sa JCLG, sa ating home church, Jesus Christ the Living God World Outreach Ministries. Magandang gabi po mga minamahal mga kapatid, and I pray na kayo po lahat nasa magandang kalagayan. At mag-i-start na po tayo, no? Tawagin po natin ating mga kasama sa bahay. Ito po yung ating theme song, Ikaw ang Aking Buhay, no? Composed, written by our friend, Pastor Luis Baldomaro. Pati yung kanina po, nauna, kasama natin ang Diyos. Kanya rin po yun, no? So, purihin ang Panginoon. Tayo po ay merong bagong paksa ngayon. It's about divine healing. So prepare yourselves, get your Bible, at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Alright. At atin pong titingnan sa Bible, no, yung kasagutan, does God heal? Does God still heal today? No? Ang ating bang Diyos ay nagpapagaling pa hanggang ngayon. Ating pong paksa sa gabi ito is about divine healing. Does God still heal today? Ang Panginoon ba ay nagpapagaling pa hanggang ngayon? No? Then, sa Friday, tapusin natin ito, paksa natin, part 2 sa Friday, different kinds of manifestation ng healing. No? Merong 6 different kinds of healing. Kung paano ang Panginoon nagpapagaling. Merong 6, ano? At ito yung healing from the Lord talaga. Last time tumalakay po ako about healing eh. Ito, iba naman yon, yung lahat ng klaseng healing sa mundo. Kasama na yung mga herbs at yung natural healing ng ating katawan na bigay ng Diyos, at kasama na rin yung supernatural healing, no? Halo-halo, iba-iba klase healing. Tinalakay natin din doon, mga nakaraang kailan ba yun? Last month yata yun, na ingat tayo sa mga ibang nagsasabi sila nagpapagaling, kasi hindi lahat ay sa Diyos, no? Sapagkat hindi lahat ng nagpapagaling ay sa Panginoon. Tandaan po natin na lahat ng ginagawa ng Diyos ay ginagaya ni Satanas. Lahat po. No? Mali naman yung katwiran ng iba na kung meron silang nakita na nagpapagaling through the power of the devil, sasabihin na nila lahat ng klaseng healing ay sa dyablo. Mali yun. Yun ay maiksi ang pangunawa at walang alam sa Bible. No? Ang Diyos ba ay patuloy nagpapagaling sa panahon natin ngayon? Kasi ngayon po, sa ating modern times, merong 2 klaseng Kristiyano. Parehong nananampalataya sa Panginoong Hesus, parehong nagsasabi na merong assurance of salvation, parehong nagsasabing mga anak ng Diyos. And I believe mga kapatid din natin yung mga ibang mga kapatid na yan. Pero merong 2 klaseng mga Kristiyano ngayon eh. Ang isa yung hindi naniniwala sa himala, sa pagpapagaling, sa mga kaloob ng banal na espiritu, sa supernatural manifestation of the Holy Spirit, hindi naniniwala sa signs, wonders, and miracles of the Holy Spirit in these last days. Yan po yung isang uri ng Kristiyano. Kung tawagin po yan ay mga cessationist believers. From the word cease, huminto. Sa kanila, huminto na ang himala, huminto na ang pagpapagaling ng Diyos, huminto na ang manifestation ng Holy Spirit through signs, wonders, and miracles. Wala na yan, at ang pagpapagaling at mga himala ay nawala na, kasama ng mga original 12 apostles na naglaho na sa mundo, ay nasa langit na, nawala na rin kasabay nila ang mga himala at pagpapagaling. Ano? Yun ang sabi nila. Pero ang tanong, where in the Bible, saan sa Biblia, sinabi na huminto na ang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos? No? In fact, sinasabi sa Bible, sinabi ni Paul sa kanyang mga letters, sa kanyang mga epistles, na
hindi lang through the Word of God, kundi sinasaksihan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. No? Not only through the Word of God, but through the power of the Holy Spirit. Kaya dapat pag tayo ay nangaral, nagsalita ng Panginoon, expect a miracle. No? Kasi mga unang alagad, ganyan eh. Once they preach the Word of God, it's always accompanied with signs, wonders, and miracles. Hindi lang sa mga apostles, even doon sa mga ordinary believers. Kagaya ni Stephen, na nangaral sa salita ng Diyos at siya ay pinagbabato hanggang siya ay mamatay. No? At si Stephen ay isa siya sa mga nahirang noon na diakono, deacons. No? Pero later on, naging evangelist siya at talagang maraming signs, wonders, and miracles ginawa niya. No? Ginamit siya ng Panginoon sa mga himala, sa mga pagpagaling, si Stephen, na dating diakono. Pero nung siya ay nangaral ng salita ng Diyos, nagmanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi po siya apostle, deacon lang siya. Deacon, hindi apostles. Kaya mali yung katwiran na ang healing at mga miracles ay manifestation lang yan para lang sa mga apostles daw. No? Kung atin titingnan sa Bible, sinend out ni Jesus sa 72 disciples. Tuwan-tuwa sila nung sila bumalik. Kasi mga may sakit gumagaling. At ang mga demonyo lumalayas sa pangalan ni Jesus. Nandun po yan sa Luke chapter 10 verse yung buong chapter 10, at sa verse 9 ay sinabi doon ay nagagalak sila dahil naka-experience sila ng manifestation ng healing, manifestation ng kapangyarihan ng Diyos, ng ultimo mga demonyo lumalayas kapag ginamit nila pangalan ni Jesus. Nandun po yan sa Luke chapter 10. Mga ordinary believers sila na sinend out ni Jesus. They were 72 disciples and Jesus sent them out 2 by 2s. No? Mga ordinary believers po yun. At sa Mark chapter 16 verse 18 ay binanggit doon na sinabi ni Jesus before Jesus ascended to heaven. Sabi nga ni Jesus sa Matthew chapter 28 at sa Mark chapter 16, pagdugtungin natin, na bago siya umakyat sa langit, binilinan niya ang kanyang mga alagad. No? At sabi ni Paul sa sulat niya sa Corinth ay nung bago umakyat si Jesus, nagpakita si Jesus sa almost 500 na mga mananampalataya. No? So, before he ascended to heaven, kinausap niya ang kanyang mga alagad. So, kung 500 yun, marami. Not only the apostles ang binili na niya, pati yung mga ordinary believers. At sabi ni Jesus, go into all the world and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Those who believe and is baptized will be saved. Those who will not believe will be damned forever in hell. No? So, yan po sinabi ni Jesus before he ascended to heaven, bago siya umakyat sa langit, nandun po sa Matthew 28 at sa Mark chapter 16. No? At sa Mark chapter 16 verse 18, sinabi ni Jesus doon na you will lay hands on the sick and they will be healed. In my name, you will cast out demons. No? So, sinabi niya yan sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciples. Not only to his apostles. Okay? So, kaya mali yung katwiran na ang mga healing power, mga himala ay ginawa lang yan ng mga 12 apostles. Hindi huminto ang himala. If you will read the book of Acts, talamak po dyan ang mga signs, wonders, and miracles. That every time the disciples of Jesus preached the word of God, lagi accompanied with signs, wonders, and miracles. And even nung mga after ng mga panahon ng mga apostles and disciples na after ng kapanahon ng nila Apostol Pablo, no? At nagtuloy-tuloy ang mga himala ng Panginoon.
hanggang doon sa panahon ng Reformation, nandun sila Martin Luther, no? Nandun sila John Calvin, mga ama ng Reformations at iba pang famous na mga mga sinaunang mananampalataya, mga kung tawag ama ng pananampalataya, ano. Ayon sa history ng church, nagtuloy-tuloy yung mga himala eh. Kahit ang mga nag-underground pa noon, during Dark Ages, persecuted ang mga mananampalataya, nag-underground sila, no? Nagpe-fellowship sila sa mga tagong lugar, sa mga sikretong lugar, parang yung pag mga Bible study sa China, sa mga secret places, doon sila Bible study. And ayon sa history ng church, nagmamanifest pa rin ang mga signs, wonders, healing, miracles at that time, no? Hanggang sa uminit ang mga persecution at naging silent na ang body of Christ sa mga miracles kasi nga hindi mo pwedeng ilantad eh. So silent sila sa kanilang pagtitipon, silent ang manifestation ng mga miracles, simplihan na lang. No? Kasi delikado. Ang mga Kristiyano noon, pinapakain sa leon, pinupugutan ng ulo, sinisilaban, sinasaksak, pinupugutan ng ulo. Talagang mainit ang pag-uusig ng mga panahon na yun. Hanggang sa dumating nga ang panahon ng Reformation nila Martin Luther at John Calvin. Pagdating kay John Calvin, no, nag-create ng doctrine si John Calvin na sinabi niya tapos na ang himala. No? Si John Calvin ang pinagmula nung doctrine na miracles, signs, wonders, healing, and miracles of God, manifestation of the gifts of the Spirit, manifestation of the presence of God ay tapos na raw. So, si John Calvin, the famous John Calvin, ang pinagmula ng paniniwalang ganoon. Ano? Sa kanya lang yun. But I still believe in the Bible. At si John Calvin din ang umimbento ng doctrine na OSAS. No? For your information, once saved, always saved. Hindi po tayo naniniwala dyan. Naniniwala ko, once saved, always saved, as long that you are obeying God and in the will of God. You're still in the will of God. No? At hindi ka lumalim, hindi ka nagbabackslide, hindi ka umaayaw sa paglilingkod sa Panginoon, you're saved forever. Meron tayong assurance of salvation. Pero kung tatalikod ang mga lingkod ng Diyos at iiwanan ng Panginoon at babalik sa dating buhay, naniniwala ako sa sinabi ng Biblia na you might lose your salvation. Paulit-ulit may warning. Hindi po natin tatalakayin yan, ha? So it's in the Bible, maraming talata po niya sa Hebrews chapter 10, chapter 6, at yung warning niyo po sa Galatians chapter 5 na huwag kayong mabubuhay sa pita ng laman. Ang gumagawa ng mga ganyang gawa sa laman ay delikado, na kayo ay nawarningan ko na for the second time. Kung kayo lalakad sa laman, you might lose your salvation. Those who do all these things, the works of the flesh, will not inherit the kingdom of God. May nagsasalita si Apostol Pablo sa church sa Galatia, mga binubuo ng mga born-again believers. See? Winawarningan niya ang mga believers, mananampalataya. Kung merong osas, once saved, always saved, bakit pa wawarningan? Kahit magpatiwa-tiwari ka sa kasalanan, iligtas ka pa rin, sabi ng osas. Kahit bumalik ka sa dati mo, ligtas ka pa rin. Wala pong ganyan sa Bible, pinag-iingat tayo ng Panginoon. In fact, ang ituturo sa atin ng Biblia ay ang salvation natin ay present, past, it is past, present, and future. Ligtas tayo nung tinanggap natin Panginoon at iniingatan natin ngayon at present ang kaligtasan. No? At tayo lumalakad sa kabanalan in the holiness and righteousness of the Lord Jesus Christ. We are imitating Jesus, obeying His word. Iniingatan natin. No?
at present ang ating salvation, and in the future, our bodies will be glorified. Bibihisan tayo ng Diyos na bago katawan, hindi na tumatanda, hindi na nangungulubot, hindi na magkakasakit at katawang hindi na mamamatay. Kung tawagin glorified body, yan ang huling pinangako sa atin ng Panginoon na bibihisan tayo ng the best na katawan, hindi na tayo mamamatay. No, yung glorified body, yun yung redemption of our physical body, yung pinakapinali ng ating salvation. No? Na born again in the past, ating spirit, ngayon ang ating soul, pinoprotektahan natin, naalagaan natin, we are saved right now, and we will be saved in the future. That is the salvation of our physical body. Okay. So, our salvation is, hindi lang yan, hindi lang yan yung ganong kasimple na tumanggap ka sa Panginoon, ligtas ka na ngayon. No? At forever, hindi na mawala kaligtasan mo, kapatid. Hindi lang ganong kasimple yan eh. No? Meron tayong responsibility na pangalagaan na ating sarili at pati ating mga kapatid. Kung nagkakamali at naliligaw lang na, akayin natin, mag-akayin tayo sa isa't isa, magpanalangin na sa isa't isa. Work out your own salvation. No? So, ligtas tayo ngayon, pero dapat tayo ay magpakaligtas. Walk in His holiness and righteousness. Let's always obey God. Okay, now, ang salvation ay by faith, not by doing good works. Pero once you're saved, once ikaw na born again, born to the kingdom of God, ikaw ay merong ebidensya that you are saved. You are bearing fruit with the fruit of the Spirit, and that fruit is Christ-likeness. You will walk in His holiness and righteousness. Okay, so much for that. Balik tayo dito. So it was John Calvin who created this doctrine na cessationism. No? Siya rin ang author or creator ng tinatawag na Calvinism. Okay? Hindi po natin inaatake si John Calvin o ang Calvinism. Ano? Real talk lang po tayo. At kahit tingnan natin sa history ng church, totoo naman yung sinasabi ko. No? Pero, maraming nagawa si John Calvin, pero hindi lahat ng kanyang doctrine ay uma-agree ako. Especially yung kanyang created doctrine na cessationism, na sinasabing tapos na ang mga himala, tapos na ang pagpapagaling, tapos na ang mga miracles ng Diyos, at naglaho yung kasama ng 12 apostles. Wala po niyan sa Bible. Walang sinasabi ang Biblia na pahihintuin ng Diyos in the last days ang pagpapagaling, pahihintuin ng Diyos ang operation ng gifts of the Spirit. Ano ba yung mga gifts of the Spirit? Kaloob ng Banal Espiritu sa body of Christ, speaking in tongues, no? Speaking in different language, interpretation of tongues, prophecy, word of knowledge, word of wisdom, discerning of the spirits, gifts of healing, gifts of faith, and workings of miracles. Yan po ang 9 gifts of the Holy Spirit. No? Maraming gifts ang Holy Spirit, mga kapatid. Siyam. No? Now, ang Holy Spirit ang kaloob niya, nagkaloob. I tell you, we're serving only one God. No? But in that one being, in that one God, kung tawagin Godhead, there are three divine persons. The Father, Jesus, and the Holy Spirit. Those three, silang tatlo ang bumubuo ng iisang Diyos. Okay? Iisang Diyos. At in their deity, sa pagiging Diyos ng bawat isa, wala pong mataas, walang mababa. The three are equal in their divinity, in their deity. They're all equal. Sapagkat itong tatlo ay iisa sila. Sila ang sa simula ang bumubuo sa iisang Diyos. We have one being, God, with 3 persons. Na Father, Jesus, and the Holy Spirit. Now, pagdating sa office, sa ministry, sa papel na gagampanan, ang chief executive is the Father God.
Why? Kasi siya ang sender. Siya ang nagpapadala, no? Pinapadala niya sa lupa si Jesus, pinapadala niya sa lupa ang Holy Spirit. Both Jesus and the Holy Spirit ay nagsubmit sa God the Father at pinulfill nila ang kanilang assignment. Okay? Now, si Jesus na siya ay nagkataon tao, pansamantala, hinubad niya ang kanyang kapangyarihan at hiniram niya ang kapangyarihan, ang anointing ng Holy Spirit para backupan siya nung siya ay nasa lupa. Okay. Pero nung siya ay bumalik na sa langit, lahat ng hinubad niya ay binalik na sa kanya. Okay, ganun lang po kasimple yun. Now, ngayon, Jesus is here at the right hand of the Father. Ngayon, so, meron kaloob ang Holy Spirit, the 9 gifts of the Spirit. Meron din kaloob si Jesus sa church, sa body of Christ. Ano yun? The fivefold ministry gifts. Ano yun? Apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. No? Nandun po yan sa Ephesians chapter 4, verse 11, 12, 13, 14. Nandun po yan. Ano? Kaloob naman Jesus yun. Ang kaloob ng Holy Spirit, 9 gifts. Ang kaloob ni Jesus is the fivefold ministry gifts para mag-mature ang church, to build up the church, to strengthen the church unto maturity. No? At ang God the Father, ano ang kaloob naman ng God the Father? Ang kaloob ng God the Father is salvation. Jesus, our salvation. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, shall not go to hell, but have everlasting life. So, lahat sila, the Father, merong gift, si Jesus, merong gift, ang Holy Spirit, merong gifts. All those gifts are still in manifestation in these last days. Wala pong inaalis ang Panginoon. Ano? Wala pong inaalis ang Panginoon. At pakikita ko sa inyo ang talata sa Bible, sa Romans chapter 11 verse 29. Ang sabi po dito, for the gifts and calling of God are not to be withdrawn. Or, ibang translation, for the gifts and the calling of God are irrevocable. Hindi po inaalis ng Diyos, hindi nagbabago, hindi lumilipas, hindi aalisin ng Diyos. No? Kailan aalisin? Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung kailan aalisin. For the gifts and calling of God are not to be withdrawn. Hindi po inaalis ng Panginoon. Irrevocable. No? Now, punta tayo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 6. Tingnan sabi dito, since the testimony of Christ was established among you, verse 7, so that you are not inferior in any gift, or so that, sa ibang translation, you are not lacking. Hindi kayo papagkukulangin, hindi kayo nagkukulang, or hindi kayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob. Okay? So that you are not inferior or lacking in any gift as you wait for the coming of our Lord Jesus Christ. Na sabi dito, 1 Corinthians 1 verse 7, na hindi daw papagkukulangin ng Diyos ang body of Christ, ang church ng Panginoon, sa anumang klaseng kaloob. Hanggang saan ang Panginoong Hesus ay dumating muli. As you wait for the coming of our Lord Jesus Christ. Meaning, hanggat hindi siya dumadating uli, hindi aalisin ng Diyos ang lahat ng gifts. Wala pang katapusan. Hanggat hindi dumadating si Jesus. At kung dumating, so doon pa lang mawawala. No? Kasi sabi dito, hindi tayo papagkukulangin ng Diyos sa anumang kaloob hanggang sa paghihintay natin sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Doon pa lang sakali na aalisin ng Panginoon. Pero at present, kailangan ng buong body of Christ, ng church,
ang gifts ng Panginoon. Kailangan ng buong mundo ang gift of salvation from the Father. Kailangan ng church ng Panginoon na lumago at magkaroon ng Christ-like character at mag-mature spiritually. And that will happen through the fivefold ministry gifts. Through the ministry of the apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher, lalago ang church. No? At kailangan din ng church in these last days ang power to defeat, to destroy the devil and to destroy the works of the devil. Yes. Kailangan natin ng power kasi si Satanas at kanyang mga ahente may power tayo pa. Yung isang missionary, nung ako yung noon, matagal na, bago pa manipulta, narinig ko sa testimony ng isang missionary sa Bethel Temple na ngayon Cathedral of Praise, sabi niya sa mission field, yung isang missionary na kasama yata kakilala na, nasa mission field, pagdating niya doon sa tribe, doon sa tribal people, ang unang humarap sa kanya, witch doctor. At sinabi sa kanya, bakit ka nandito? No? Now, you're dead. Inihagis yung poisonous snake sa kanya, sa itaas, para pagbagsak, tuklawin siya. Nasa ere, sabi ng missionary, dead. Nung dineclare na dead yung serpent, bumagsak sa lupa, patay yung ahas So, power encounter yan, labanan yan. Paano kung wala kang, hindi ka equipped with power from the anointing of God or from the Holy Spirit dahil hindi ka naniniwala sa power? Uubra ka ba sa mga mission field na ang kalaban mo, mga witch doctor, mga mangkukulam, lahat ng mga ahente ni Satanas ma-encounter mo? We need the power of God, especially sa mission field. No? Kaya nga mga apostle sa mission field, nakaakibat nila kapangyarihan ng Holy Spirit. Kaya sabi ni Paul sa Corinth, not only through or by the word of God na pinapangaralan, kundi even by the power of the Holy Spirit. No? Okay. Now, so, I believe in the scriptures, in the Holy Bible, na wala namang sinabi na na mawawala ang mga gifts of the Spirit, especially ang divine healing. Walang sinabi. No? Nandito pa yan hanggang ngayon. Kaya lang, bakit hindi maranasan ng mga churches na hindi naniniwala sa gifts of healings or sa manifestation ng miracles and divine healing, but hindi lang ma-experience? Kasi nga, kung ano yung pinaniniwalaan mo, doon sasakay ang Diyos. What you believe is what will transpire in your life. What the church believe is what will transpire. Doon sa kanilang church, yun ang maranasan sa kanilang church. Hindi sila naniniwala na ang Diyos gawa himala at nagpapagali in these last days, so be it. No? Yan kung tawagin cessationism. No? From the word cease, huminto. Wala po niya sa Bible. Walang sinabi ang Panginoon na mawawala na ang kapangyarihan as long na ang Holy Spirit nandito sa mundo, dala-dala niya ang kapangyarihan ng kaharian ng Diyos. At siya magre-represent to demonstrate the power of God. But those churches who believe in the power of God are still experiencing healing and miracles and signs and wonders even these last days. Bakit? Kasi sila ay naniniwala. Ang tawag doon sa church na ganoon ay continuationist, from the word continue. So yan po yung dalawang klaseng Kristiyano, no? O churches. Ang isa cessationist, huminto na raw. Ang isa continuationist, nagpapatuloy pa. Ako po doon sa nagpapatuloy pa. Kasi maliwanag ang Biblia. At sa Hebrews chapter 13 verse 8, sinabi pong maliwanag na Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. See? Hindi siya nagbabago. Sabi nga ng Panginoon, sa Old Testament pala, sinasabi ng Panginoon, I'm the Lord and I change not. Ako ang Panginoon, hindi ako nagbabago.
Ang tao, pabago-bago, nagbabago. Pero akong Diyos, hindi ako nagbabago. Ang ganyan sinabi kay Jesus, that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Why? Because Jesus Christ is God. Okay? Ngayon, ang Bible ay nagtuturo na si Jesus, ibinibigay niya ang healing sa kanyang bayan, to those people who believe. Pero doon sa hindi naniniwala, hindi niya ibibigay ang manifestation ng healing. Eh bakit? Kasi nga hindi nga naniniwala. Okay? Tingnan niyo ito, ha? Sa Mark chapter 6, verse 4, sabi dito, but Jesus said to them, a prophet is not without honor, except in his native place and among his own relatives and in his own house. Sabi dito, walang propeta na kinalugdan o pinarangalan sa sarili niyang bayan. Bakit sinabing ganoon? Kasi sumunod sa verse 5, sabi ganito, si Jesus, he could not do mighty work there. Hindi daw makagawa ng mga kababalaghan, mga himala. Matitinding himala, matitinding pagpapagaling. Saan? Doon sa kanyang hometown. Except that he placed his hands on a few sick folk and healed them. Maliban doon sa mga tao na may mga minor sickness and disease na kanya ipinatok kanya mga kamay at sila pinagaling. Pero yung mga mighty work, yung mga kakaibang himala, no? Mga greater miracles, hindi mag-manifest. Saan? Sa kanyang hometown. Bakit? Yung naunang talata sa verse 4, tandaan sinabi, walang propeta kinalugdan sa sarili niyang bayan. At sa verse 6, ito ang dahilan kung bakit walang masyado manifestation ng healing and power and great miracles, kundi yung mga minor na sakit lang pinagaling niya. Bakit? And he marveled, Jesus marveled at their unbelief. Na-amaze si Jesus saan? Sa mga unbelief, sa kawalang pananampalataya ng kanyang mga kababayan. And he went around the villages teaching. No? And nandun na lang siya, umikot-ikot na lang siya, nagturo na lang siya, sa palipaligid at doon sa lugar na nananampalataya sa kanya, doon siya gumagawa ng matitinding himala. No? At sabi dito, and he called the 12, verse 7, and he called the 12 apostles and began to send them forth 2 by 2 and gave them power over unclean spirits. No? So, even yung kanyang apostles, 12 apostles, binigyan niya ng kapangyarihan at authority to cast out demons and to heal the sick. No? Hindi lang yan. Maging yung mga 72 disciples sa Luke chapter 10, no, sinend out niya 2 by 2 din. No? At tuwan-tuwa sila nung bumalik. Kasi sabi niya sa Luke chapter 10 verse 9, Lord, pati mga demonyo lumalas, yung mga may sakit gumagaling. No? Sabi ni Jesus, huwag kayong matuwa dahil dyan, matuwa kayo kasi ang pangalan nyo nakasulat sa aklat ng buhay. Okay. So, manifestation lang yan at kaya normal lang sa inyong mga mananampalataya. Okay. Now, si Jesus, ito po yan si Jesus, even sa Old Testament, pinrapisay na siya ay magpapagaling. No? At pinrapisay niya, even in the Old Testament, pinrapisay sa Isaiah 53 verse 4, ito po siya, sabi, however, it was our sicknesses that he himself bore, and our pains that he carried. Yet we ourselves assume that he had been afflicted, struck down by God, and humiliated. But he was pierced for our offenses. He was crushed for our wrongdoings. The punishment of our well-being was laid upon him, and by his wounds we are healed.
yung buong kasalanan, buong mundo, itinataw kay Jesus. Hindi lang yon, lahat ng sakit karamdaman sa buong mundo, past, present, and future, pati yung na-invento pang sakit ni Satanas, lahat dinala yan sa katawan ng Panginoong Hesus at siya ang sumalo, no? Na imbis na tayong parusahan ng Diyos at tayo ang maghirap, no? Sa kaparusahan, sinalo ni Jesus. Siya na ang pinarusahan. Ang judgment ng Ama, ibinagsak kay Jesus para wag na tayo ang magdala ng judgment. Para tayo ay magkaroon ng salvation. Now, ako'y naniniwala kasama doon sa binayaran ni Jesus by His precious blood, binayaran na ating mga kasalanan. At hindi lang ating mga kasalanan, ako'y naniniwala po, dahil nabasa ko sa Bible, na maging ang ating mga sakit at karamdaman ay binayaran ni Jesus ng kanyang banal na dugo at ng kanyang mga sugat. Na sabi dito, and by His wounds, we are healed. Imagine, 2,000 years ago, tayo pala'y pinagaling na ng Panginoon. Sa sakit karamdaman, bayad ang ating kasalanan, pati sakit sa karamdaman. And those who will believe and claim by faith, claiming their healing, will experience healing. Okay? Para lang ito sa mga nananampalataya. Kasi merong batas ang pananampalataya na, alam niyo yung favorite expression ni Jesus pag siya nagpapagaling? Sinabi ito ni Jesus sa babaeng inaagasan for 12 years, dinudugo. No, sabi ng babae, mahipo ko lang ang laylay ng kanyang damit. Ako ay gagaling. At dumating nga, numakit ng babae, nakipagsiksik ang babae, ginapang nga, hinipo ang laylay ng damit ni Jesus, and she was healed from that incurable sickness or disease. Yung issues of blood. Immediately, instantaneous yung healing. She received her miracle. At sabi ni Jesus, sinong humipo sa akin? Sabi mo, Lord, lahat ng tao nakahipo sa iyo, pati yung mga fans mo nakahipo sa iyo. At tinutukoy ni Jesus, sinong humipo sa akin sa pananampalataya? Sabagat hindi lahat ng humihipo sa kanya ay nananampalataya. Yung iba, member ng Usigang, Usisero. Yung iba, mga fans lang. Ay, ang galing. Nakakita ko himala. Pero, deep within their hearts, yung talagang faith, hindi pa umuusbong. Yung babae, matagal nang may faith. Makahipo ko lang, laylayan kanyang damit. Ako'y gagaling. Sabi sa Bible, for she kept saying to herself, lagi niyang sinasabi sa kanyang sarili, makita ko lang si Jesus, mahipo ko laylayan kanyang damit, ako'y gagaling. Kaya nung siya'y umaksyon sa pananampalataya, kung ano yung paniniwala niya, nangyari. Sabi ni Jesus, sino humipo sa, natakot yung babae, akala papagalitan. Nakita niya yung babae. At buong pag-ibig, sabi ni Jesus, babae, humayo ka na, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Your faith healed you. Go in peace. Kita nyo? Ano raw nagpagaling? Yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Without faith, it is impossible to experience healing. See? At may isa pang pangyayari, yung bulag. Sabi ng anong gusto ko po magkaroon ako ng paningin. So, kung ano yung pinaniniwalaan mo, mangyayari sa iyo. Be it unto you according to your faith. Gumaling yung bulag, nakakita. So, ang manifestation ng healing and miracle from the Lord, manifestation, divine healing, is by faith. Without faith, it is impossible to experience the gifts of God, the miracle of God, this healing power from the Lord. Impossible without faith. Kagaya sinabi ko sa inyo kanina, nasa hometown ni Jesus, Jesus was amazed because of their unbelief. Dahil sa kanilang kawalang pananampalataya, na-amaze si Jesus. Kaya hindi siya makapagpagaling doon sa lugar na yon. Kasi may batas ang kingdom of God that people will experience healing, and this is only for those who will believe.
Hindi pwedeng sirain ng Diyos ang sarili niyang batas. Healing, miracle, manifestation of the power of the Holy Spirit, lahat ng yan are only for those who will believe. So mga cessationist friends, listen, you will never experience this power na pinag-uusapan natin, this healing, this miracle from the Lord, because you do not believe. It's about time. Go back to the Bible and remove your religious eyeglasses, read the Bible, study the Bible without bias, and Jesus will reveal himself to you that He's still our healer. Marami ginagamit ng Panginoon sa pagpagaling. Nung last time, diniscuss natin ang iba-ibang uri ng pagpagaling. Gumagamit ang Diyos ng herbs, herbal, pero wag sa albularyo. Ha? Magtanim ka sarili mong herbs para sa medicine, doctors, medical science, ginagamit ng Panginoon. Ano pa? Gifts of healing. No? Mga prutas, mga ugat ng puno, mga herbs. Marami ginagamit ng Panginoon. Iba-iba. Para alang-alang sa atin because God wants us, lahat tayo gusto ng Panginoon to receive healing. Kaya kahit saan mo para, kaya medical science, gamot, ano, God wants you to be healed. At ngayon, pinag-uusapan natin yung purong divine healing. Hindi pa kasama dito yung mga medical science or herbal medicine or kung ano pa, ano. At bukod dyan, meron natural healing ang katawan natin. Hindi natin sasama yun. Ito lang ngayon, at sa Friday, pag-usapan lang natin yung healing from the Lord, yung supernatural, yung divine healing. Okay? Now, sabi nung iba, yung Isaiah 53 verse 4 and 5 ay healing for our sin. For our sinful condition. Pinagaling tayo sa kasalanan. Hindi lang po ito sa kasalanan tayo pinagaling. That is spiritual healing. Kundi pinagaling tayo sa lahat ng klase sakit. Whether it is healing for our spirit, healing natin sa kasalanan, healing of our soul. Ano yung soul? Soul composed of mind, will, and emotion. Healing of our memories of the past. Healing natin sa traumatic experience. Healing of our emotions. Ang tawag dyan, divine healing or inner healing or emotional healing. Marami klaseng healing. He will heal our spirit, our soul, and our physical body. Kasama lahat yan. Kaya ako'y naniniwala, Isaiah 53 verse 4 and 5, not only for the healing of our spirit, kung tawagin spiritual healing, healing natin sa kasalanan, hindi lang doon, pati healing of our soul, healing of our physical body, dala lahat yan. Dinala ni Jesus sa cross. Okay. Now, basahin natin yung reference nitong Isaiah. Sa 1 Peter, binanggit ito ni Peter, no? Chapter 2, verse 24. Ito, verse 24. Sabi dito, and Jesus himself brought our sins in his body up on the cross so that we might die to sin and live for righteousness. By his wounds we were healed. Okay? So this is referring to our healing sa ating kasalanan. No? Wala pa dito, hindi pa binanggit yung healing for our physical body. Sasabihin mo, okay, tamo na. Sa kasalanan lang yan. Hindi pa tayo tapos. Buksan natin ang Matthew chapter 8, verse 16. Palagay ko, dito tayo natin tatapusin eh. Matthew chapter 8, verse 16. Now, when evening came, they brought to Jesus, many who were demon-possessed. And he cast out the spirits with a word and healed all who were ill. Nung gabi, dinala kay Jesus ang mga inaalihan ng mga demonyo, pati na yung mga may sakit. At sa pamagitan ng salita ni Jesus, pinagaling yung mga may sakit.
those who were ill, yung may mga malulubhang sakit, pinagaling. And even those who are possessed by demons, kinast out ni Jesus with a word. Okay? At sabi dito sa verse 17, this happened, so patungkol ito sa healing, physical healing, at doon sa napoposes sa demonyo. Verse 17, this happened so that what was spoken through Isaiah the prophet would be fulfilled. Para ma-fulfill daw yung Isaiah 53 verse 4 and 5 na binasa natin kanina na sinasabi, He Himself took our illnesses or sicknesses and diseases and carried our diseases. No? So ito yung fulfillment. Ano yung fulfillment? Nagpagaling siya ng mga physical sickness and disease at nagpalayas ng mga demonyo. Fulfillment yun nung prophecy na napako si Jesus sa cross, dinala ating mga sakit karamdaman, and by His wounds, we are healed. Kita niyo yan? No? Kita niyo yan na talagang totoo na yung ginawa ni Jesus, fully paid ang kasalanan, fully paid pati sakit karamdaman natin. See? Sapagkat ang Diyos nagpapagaling. Sabi ng Panginoon sa Exodus chapter 15, verse 26, I am the Lord who heals you. I am Jehovah Rapha, the Lord who heals us. So hanggang dito na lang mga minamahal, tuloy po natin sa Friday itong magandang paksa natin, divine healing. So, Lord, salamat po, Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, pinagagaling mo po lahat ng mga may karamdaman ngayong gabi, sa malapit, sa malayo, touch them, Lord. In the name of Jesus, heal them. For by your wounds, we are healed. In Jesus' name, amen. God bless you mga kapatid. Please, like this video and ipasa po natin paggamit tayo sa Panginoon. May the grace of Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all in Jesus' name.